Araling Panlipunan for Term 1, Week 9. Katangiang heograpikal bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa katangiang heograpikal bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa, ang heograpiya at ang kabuhayan. Maikling balik-aral. Paano to? Basahin at unawain ang tanong. Isulat ang iyong sariling paliwanag sa loob ng 2 hanggang 3 pangungusap. Tanong: paano nakatutulong ang heograpiya ng Pilipinas sa kabuhayan ng mga mamamayan? Magbigay ng isang halimbawa. Maaring sagot: nakatutulong ang heograpiya ng Pilipinas sa kabuhayan ng mga mamamayan dahil nagbibigay ito ng mga likas na yaman at angkop na lugar para sa iba't ibang hanap buhay. Halimbawa, ang mga kapatagan ay angkop sa pagsasaka, kaya maraming Pilipino ang nagtatanim ng palay at gulay. Heograpiya. Ano nga ba ito? Ito ay ang pag-aaral ng mga lugar sa daigdig, kabilang ang kanilang lokasyon, kapaligiran, anyong lupa, at tubig, klima, at kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa kapaligiran. Ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang heograpiya, ay natatangi dahil sa isa itong arkipelago na binubuo ng humigit kumulang na 7,000 na malalaki at maliliit na pulo. Dahil dito, hindi maikakailang ang bansa ay mayaman patungkol sa mga anyong kalupaan at katubigan. Bukod pa dito, kung ating titignan ang ating mapa at globo, ang Pilipinas ay tropikal na rehiyon na nakararanas ng 4 na klase ng klima ayon sa distribusyon. Mga uri ng klima sa Pilipinas. Unang uri, maulan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre at tuyo naman mula Disyembre hanggang Mayo. Gaya ng mga lugar, Kanlurang Luzon, Mindoro, Palawan, Panay, Negros. Ikalawang uri, tag-ulan mula Disyembre hanggang Pebrero. Halos walang tag-init at ang pinakamaulang buwan ay mula Nobyembre hanggang Enero. Gaya ng mga lugar, Catanduanes, Sorsogon, Silangang Albay, Silangang Quezon, Leyte, Silangang Mindoro. Ikatlong uri, tag-init mula Nobyembre hanggang Abril at tagulan ang natitirang buwan. Gaya ng mga lugar, Lambak ng Cagayan, Silangan ng Mountain Province, Masbate, Timog Quezon. Ika-4 na uri, tagulan halos buong taon, laging dinadalaw ng pagulan, gaya ng mga lugar, Batanes, Hilagang Silangang Luzon,
Timog Kanlurang Camarines Sur, Albay, Marinduque, Kanlurang Leyte, Bohol. Dahil dito, malaki ang nagiging gampanin ng katangiang pisikal sa aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at sa mga kaganapan sa buong bansa. Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpoproduce ng pagkain at mga produkto. Mula sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Dahil sa lawak at dami ng lupain ng bansa mula sa pagiging arkipelago nito, nabibilang ang Pilipinas bilang bansang agrikultural. Dahil dito, kinikilalang ang mga kalupaan at katubigan bilang nagbibigay kabuhayan sa mga mamamayan. Narito ang ilan sa mga kakikitaang balita o isyung may kinalaman sa ugnayan ng anyong tubig at lupa sa kabuhayan ng mga tao. Makikita ang buong teksto sa mga link ng artikulo ng mga balita na nasa ibaba. Para sa unang artikulo, batay sa balita ay mga lupang pangsakahan sa Pilipinas na hindi nagaanong mataba, kaya nahihirapan ang mga magsasaka na magtanim ng maraming pananim. Dahil dito, nais ng pamahalaan na mapabuti ang kalidad ng mga sakahan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa lupa at pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Sa ganitong paraan, mas maraming pagkain ang maaani at mas uunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa ikalawang artikulo, tututukan ng BIFAR Region 2 ang pagpapalago ng produksyon ng asin sa lambak ng Cagayan. Layunin nitong matulungan ang mga gumagawa ng asin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman at suporta upang mas dumami at mas gumanda ang kanilang ani. Kapag lumaki ang produksyon ng asin, mas maraming tao ang magkakaroon ng hanap buhay at makatutulong ito sa pagunlad ng kabuhayan ng kanilang lugar. Bukod sa anyong lupa at tubig, ang natatanging katangian rin ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang tropikal na rehiyon ay maaaring kakikitaan rin ng epekto ng klima o panahon ng bansa sa maaaring kabuhayan ng mga mamamayan. Basahin natin ang pahayag. Benguet at Baguio City, bayang iyong babalikan. Matatagpuan ang probinsya ng Benguet sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region o CAR. Kilala ang Benguet dahil sa mga mineral katulad ng ginto, pilak at tanso na matatagpuan dito. Isa ito sa mga may pinakamaraming mamimina sa Pilipinas. Subalit, hindi lingid ang agrikultura bilang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga taga-Benguet. Tinagurian ang Benguet bilang salad bowl ng Pilipinas dahil naririto lahat ng gulay na makikita sa salad. Alam mo ba na dumaan ang Benguet sa kamay ng mga mananakop? Kaakibat ng pagtulong ng mga mananakop sa pagpapalago ng agrikulturang pamumuhay ng mga taga-Benguet, ang layon ng mga itong baguhin o tanggalin ang nakaugaliang pamumuhay. Dahil sa kanyang natatanging malamig na temperatura, ang Baguio City na kinikilalang summer capital of the Philippines ay naging sentro na rin ng kabuhayan ng mga mamamayang nasa CAR.
Bilang isa ito sa mga karaniwang binibisita ng mga turista, ang kanyang angking ganda ay nagsilbing malaking boost sa turismo ng bansa na nagbubukas sa iba't ibang oportunidad ng pagnenegosyo. Ilan lamang dito ang pag-usbong ng iba't ibang shopping centers, mga naglalako sa mga iba't ibang tourist site, mga hotel at marami pang ibang korporasyon. Maikling pagsusulit. Paano to? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang Pilipinas ay tinatawag na bansang agrikultural dahil sa lawak ng lupain at yamang likas nito. Pangalawa, walang kaugnayan ang klima sa uri ng kabuhayan ng mga tao. Pangatlo, kilala ang Benguet bilang salad bowl of the Philippines dahil sa masaganang produksyon ng mga gulay. Pang-apat, ang turismo sa Baguio City ay nakatutulong sa pagdami ng mga negosyo at hanap buhay. Pang-lima, ang mga anyong lupa at anyong tubig ay walang naitutulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. Mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang dalawa, ang heograpiya at ang kapaligiran. Maikling balik-aral. Paano to? Basahin at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang tawag sa mga anyong lupa, anyong tubig, klima, at panahon ng isang lugar? Magaling! Ito ay tinatawag na heograpiya. Pangalawa, anong kabuhayan ang maaaring gawin malapit sa dagat? Mahusay! Pangingisda. Pangatlo, bakit mahalagang pangalagaan ang ating kapaligiran? Tama! Mahalagang pangalagaan ang ating kapaligiran upang manatiling malinis, ligtas at mapagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Magkaugnay ang heograpiya at kapaligiran. Dahil ang katangian ng isang lugar ay nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao at sa mga likas na yaman na matatagpuan dito. Kapag malinis at inaalagaan ang kapaligiran, mas ligtas ang mga tao, mas maraming halaman at hayop ang nabubuhay at mas napoprotektahan ang ating likas na yaman. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang magtanim ng puno, magtapon ng basura sa tamang lugar, at pangalagaan ang kalikasan. Sa pinakasimpleng concept, ang kapaligiran ay tumutukoy sa mga bagay na makikita sa ating paligid. Ito ay maaaring tumukoy sa ating tahanan, labas ng tahanan, mga paaralan, at mga establishmento. Bukod dito, hindi rin maikakaila na ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga buhay ng lahat ng mga organismo dito sa mundo. Sa tulong ng mga isyu at video sa ibaba, susuriin ang katangian at kalagayan ng bansa. Para sa unang issue, batay sa artikulo sa Antique, hinihikayat ang mga tao na maglakad at magpahinga sa kagubatan sa pamamagitan ng forest bathing. Layunin nitong turuan ang mga tao na mahalin at pangalagaan ang kalikasan upang manatiling malinis at ligtas ang mga kagubatan. Ikalawang issue,
Batay sa isa pang artikulo, kapag malakas ang ulan, mabilis na bumabaha sa ilang lugar sa NCR. Kaya nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng impounding area, isang lugar na pansamantalang nag-iipon ng tubig ulan upang mabawasan ang baha at panatilihing ligtas ang mga tao. Maikling pagsusulit. Paano to? Basahin ang bawat pangusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tinutukoy na kapaligiran? A. Mga sasakyan lamang. B. Mga bagay at buhay na nasa ating paligid. C. Mga laruan lamang. D. Mga gusali lamang. Pangalawa, ano ang layunin ng forest bathing sa Antique? A. Magtayo ng pabrika. B. Protektahan ang kagubatan. C. Magputol ng mga puno. D. Maghukay ng mina. Pangatlo, bakit naghahanap ng impounding area para sa baha sa NCR? A. Upang dumami ang baha. B. Upang makatulong sa pagkontrol ng baha. C. Upang magkaroon ng palaruan. D. Upang magtanim ng palay. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang dapat gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran? A. Magtapon ng basura sa ilog. B. Magputol ng puno nang walang pahintulot. C. Magtanim ng mga puno at panatilihing malinis ang paligid. D. Magsunog ng basura kung saan-saan. Panglima, bakit mahalagang pangalagaan ang ating kapaligiran? A. Upang manatiling malinis at ligtas ang ating pamayanan. B. Upang dumami ang basura. C. Upang matuyo ang mga ilog. D. Upang masira ang kagubatan. Mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang 3, ang heograpiya at ang kultura. Paano to? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit mahalagang pangalagaan ang ating kultura? Mahalagang pangalagaan ang ating kultura upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Pangalawa, magbigay ng halimbawa ng kultura sa inyong lugar. Halimbawa ng kultura sa aming lugar ay ang pagdiriwang ng pista, pagsasayaw ng katutubong sayaw, at paggalang sa mga nakatatanda. Alam mo ba na magkaugnay ang heograpiya at kultura dahil naapektuhan ng katangian ng isang lugar ang paraan ng pamumuhay ng mga tao? Halimbawa, ang mga Badyaw ay naninirahan malapit sa dagat, kaya pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan. Samantala, ang mga Ivatan sa Batanes ay may matitibay na bahay upang maprotektahan sila laban sa malalakas na hangin. Kaya ang heograpiya ay nakatutulong sa paghubog ng kultura ng bawat pamayanan. Bilang ito ay sumasalamin sa
sa kabuuan ng pagkabansa ng Pilipinas, saan ka man lupalop makarating sa ating bansa at kung ano man ang mararamdaman mong temperatura, ang kultura ay maaninag kailanman. Sa mga tradisyon, paniniwala, batas, musika, sayaw at iba pang asepekto, tiyak na tiyak ang impluwensya ng kultura sa katangiang pisikal ng bansa. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na babasahin, kayo ay magsusuri ng mga katangian nito. Para sa unang babasahin, batay kay Alvindo A. 2016, ang mga Badyaw ay isang pangkat ng mga katutubong Pilipino na kilala bilang mga tao ng dagat. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa dagat o sa mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang pangunahing kabuhayan ay pangingisda at pangunguha ng yamang dagat. Mahalaga sa mga Badyaw ang dagat dahil dito sila kumukuha ng pagkain at ikinabubuhay. May sarili rin silang mga tradisyon, paniniwala at paraan ng pamumuhay na nagpapakita ng kanilang natatanging kultura. Kaya nararapat natin silang igalang at pangalagaan ang kanilang kultura. Pangalawang babasahin. Ang Batanes ay isang lalawigan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ang mga taong nakatira rito ay tinatawag na Ivatan. Kilala sila sa pagiging masisipag, matitipid at nagtutulungan sa kanilang komunidad. Dahil madalas ang malalakas na hangin at bagyo sa Batanes, ang kanilang mga bahay ay gawa sa makakapal na bato at may matitibay na bubong upang maging ligtas ang kanilang pamilya. Mahalaga sa mga Ivatan ang paggalang sa kalikasan at pagpapanatili ng kanilang kultura at mga tradisyon. Maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang tamang sagot sa patlang. Una, ito ang kabuuan ng tradisyon, paniniwala, musika, sayaw, at paraan ng pamumuhay ng mga tao. Pangalawa, sila ay kilala bilang mga tao ng dagat. Pangatlo, ito ang lalawigang kilala sa matitibay na bahay na angkop sa malalakas na hangin. Pang-apat, ang tawag sa mga mamamayan ng Batanes. Panglima, ang patlang ng isang lugar ay may malaking impluwensya sa paraan ng pamumuhay at kultura ng mga tao. Mga tamang sagot. Kabuang pagsusulit. Panuto, basahin ang bawat pangusap. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo na humigit kumulang 7,000 na malalaki at maliliit na pulo. Pangalawa, ang agrikultura ay tumutukoy lamang sa pangingisda. Pangatlo, ang mga anyong lupa at anyong tubig ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan. Pang-apat, ang Benguet ay kilala bilang salad bowl of the Philippines dahil sa masaganang produksyon ng gulay. Panglima, ang Baguio City ay kilala bilang summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. Pang-anim, ang malinis na kapaligiran ay nakatutulong sa kalusugan ng tao at sa pangangalaga ng mga likas na yaman.
7, ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay isang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Pang-8, ang mga badyaw ay kilala bilang mga tao ng dagat at ang pangunahing kabuhayan nila ay pangisda. Pang-9, ang mga Ivatan sa Batanes ay gumagawa ng matitibay na bahay upang maprotektahan laban sa malalakas na hangin. Pang-10, walang kaugnayan ang heograpiya sa kabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga tao. Mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang heograpiya at ang kabuhayan. Ang heograpiya at ang kapaligiran. Ang heograpiya at ang kultura. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.